Pangalawa, obey even when the road is unclear. Pakinggan natin yung salita ng Diyos. Hebrews 11:8. Dahil sa pananampalataya sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil din sa kanyang pananampalataya, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Mga tolda ang naging tirahan niya. Gayon din sina Isaac at Jacob na tumanggap ng ganoon ding pangako. Sapagkat umasa si Abraham ng isang lungsod na may matatag na pundasyon at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Kaibigan, ang bigat ng verse 8 sabi, dahil sa pananampalataya sumunod si Abraham. Hindi sinabi, dahil malinaw ang lahat at kumpleto ang detalye ng mga mangyayari, ng mga susunod na mangyayari, kaya sumunod si Abraham. No, hindi sinabi, dahil wala siyang takot, sumunod si Abraham. No, ang sabi, dahil sa pananampalataya, kaya siya sumunod. Ang ibig sabihin, ang pagsunod natin sa Diyos ay ebidensya kung nananampalataya tayo talaga sa Kanya o hindi. Ibig sabihin, ang obedience ni Abraham ay hindi nakasalalay sa ganda ng dadaanan niya. Planado kasi ang lahat, walang problema, smooth ang buhay. No, kahit hindi niya pa alam ang pupuntahan, ay sumunod siya sa Diyos. Bakit? Kasi nananampalataya siya na ang Diyos ay mabuti. Sa kabaligtaran, at hindi ka nananampalataya na yung pinapagawa niya sa iyo ay para din naman sa iyong kabutihan, hindi ka susunod. At pansinin ninyo, yung next phrase, nang siya'y utusan ng Diyos, hindi ito reckless decision ni Abraham. Hindi rin niya inisip na option lang ang pinapagawa ng Diyos sa kanya. No, alam niya na ito ay utos o command ng Diyos at malinaw para sa kanya na ang nag-uutos sa kanya ay ang Creator natin. Kaibigan, may pagkakataon ba na parang ang tingin mo sa kalooban ng Diyos at calling niya sa iyo ay isang option lang na pwede mo sundin at pwede ding hindi gawin? Kaibigan, alalahanin mo na ito ay utos o command at ang nag-uutos ay ang ating Creator. Kaya kung gusto mo ipakita ang iyong pananampalataya sa Kanya upang malugod siya, ay sumunod ka at pag ginagawa mo ito, ay ikaw din ang mabibless. Sa case ni Abraham, anong utos? Sabi, upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Ang ganda nito. Ang sabi, lupaing ipinangako sa kanya. Ang ibig sabihin, may promise. Hindi lang command. Ang ibig sabihin, kung uutusan ka man ng Diyos, sisiguraduhin ng Diyos na may kasama itong pangako. Command plus promise. Sasamahan ka niya, tutulungan ka niya, iingatan ka niya, magpo-provide siya sa iyo, at iba pa. Yun ang pananampalatayanan mo. Now, pansinin natin, may ipinangako kay Abraham pero hindi niya pa alam kung ano ito. Saan ba ito at ano ba ang nag-aantay sa kanya doon. Pero tingnan mo kung anong ginawa niya. Dahil meron siyang pananampalataya sa Diyos, sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Nakakalungkot kasi tayo, gusto natin malinaw muna. Lord, susunod ako pero paki-explain muna. Lord, magpapatawad ako pero siguraduhin mo muna na magbabago siya. Ha? Lord, magsiserve ako pero siguraduhin mo muna na hindi ako masasaktan o hindi ako mapapagod masyado. Lord, magbibigay ako pero siguraduhin mo muna na ibabalik mo yung pera ko. Ha? Lord, mag-o-obey ako pero ipakita mo muna kung ano ang mangyayari sa future ko. Kaibigan, walk by faith and not by sight. Let God build your faith. Kaibigan, kahit malabo pa o hindi mo pa nakikita ang buong daanan, ay humakbang ka lang, step by step na kasabay ng Panginoong Yesus. Huwag ka magmadali, huwag ka magpaiwan, kundi sunod ka lang sa Kanya at ikaw ay mapapabuti. Kuya Mike, ay ba sabihin nito, susunod na lang ako kahit wala akong wisdom o planning? Hindi. Faith is not carelessness. Faith is not laziness. Faith is not refusing wisdom. In fact, sabi sa 1 Thessalonians 5:21, suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. So, ang pananampalataya ay hindi padalos-dalos o reckless, kundi maingat na paghahanda. Tandaan mo ito, may difference ang wise preparation at disobedient delay. May mga tao na hindi talaga naghahanap ng wisdom. Ginagamit lang kasi nila yung salitang kailangan ko muna ng clarity, kailangan ko muna kasi maintindihan yung lahat bago ako sumunod. Pero sa totoo lang, ayaw naman talaga nila sumunod. Kaya nga minsan ang issue, alam mo, hindi lack of information. Ang issue ay lack of surrender. Alam na natin kailangan mag-repent pero naghihintay pa tayo ng sign. Alam na natin kailangan mag-apologize pero naghihintay pa tayo ng perfect timing. Alam na
natin kailangan bumalik sa Diyos, pero sinasabi natin kapag ready na ako. Alam na natin kailangan iwanan na yung kasalanan, pero gusto pa natin ng explanation kung paano magiging okay ang buhay natin kapag binitawan natin yung kasalanan na yan. Ibigan, tandaan mo ito. Delayed obedience is disobedience. Kaya nga, obey even when the road is unclear. Then sa verse 9, dahil din sa kanyang pananampalataya, siya ay nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Alam mo, ang amazing kay Abraham. Nakarating siya sa lupang pangako pero hindi naman agad naging komportable ang buhay niya na parang nakatira sa isang mansyon. No. Sabi, nanirahan siyang dayuhan at ang tirahan niya ay tolda o tent. Kaibigan, ako gusto ko mag-camping pero ayoko subukang matulog sa tent kasi hindi ako komportable. Pero tingnan mo, ito yung sabi, dito si Abraham ay nanirahan sa tent. Mga kapatid, ito yung reality ng faith journey natin. Minsan, susunod ka kay Lord pero hindi ibig sabihin meron kang immediate, convenient, and comfort. Pero kailangan mo magpatuloy at magtiwala. Kaya lang, maraming discouraged kasi akala natin kapag sumunod tayo kay Lord ay nasa paradise agad tayo. No, wala pa tayo sa paradise. Nandun yun, sa piling ng Diyos, sa langit. Pero tingnan mo, Abraham obeyed and yet he lived in tents. He followed God and yet he still waited. He was in the promised land but still lived like a foreigner. Kaya kung sumusunod ka kay Lord ngayon, pero parang hindi pa comfortable, hindi ibig sabihin mali ang pagsunod mo. Kung nagrepent ka pero may consequence ka pang inaayos, hindi ibig sabihin iniwan ka na ni Lord o nagkamali ka sa pagsunod mo kay Lord. No. Kung bumalik ka kay God, pero may healing process pa rin, hindi ibig sabihin walang nangyayari. Hindi ibig sabihin mali yung desisyon mo. Kung naglilingkod ka, pero may hardship pa rin, hindi ibig sabihin mali rin yung desisyon mo na yan at hindi ka kinalulugdan ng Diyos. No. Kaibigan, mahal na mahal ka ng Diyos. Magtiwala ka doon. Hayaan mo na siya ang kumilos sa panahon na hindi mo nakikita yung presence niya, yung ginagawa niya sa mundo. Kahit hindi mo nakikita, magtiwala ka doon. Kahit medyo malabo yung daanan mo, magtiwala ka. Ano ba yung ipinangako ng Diyos kay Abraham? At ganun na lang yung kanyang pagtitiwala. Kahit na naninirahan lang siya sa isang tent at mukhang mahirap. Basahin natin yung verse 10. Sapagkat umasa si Abraham ng isang lungsod na may matatag na pundasyon at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Wow! Ito ang sikreto ng obedience ni Abraham. Hindi lang siya tumingin sa lupa. Tumingin siya sa mas matibay na promise. Hindi lang siya tumingin sa tent, kundi umasa siya sa ibibigay ng Diyos na city o syudad. Hindi lang siya tumingin sa temporary life niya, kundi umasa siya sa Diyos na nagplano at nagtayo. Alalahanin mo ito. Abraham lived in tents but he trusted the God who builds the city. Ang tent, temporary. Ang city o lungsod, may foundation. Ang tent, madaling ilipat. Ang city, matatag. Ang tent, picture ng unfinished journey. Ang city, picture ng completed promise. At sino ang planner at saka builder? Ang Diyos mismo. Ibigan, maring napapagod ka kasi ang bigat ng control. Gusto mo kontrolin yung anak mo. Gusto mong kontrolin yung asawa mo. Gusto mong kontrolin ng ministry. Gusto mong kontrolin ng future. Gusto mong kontrolin kung paano ka titignan ng tao. Gusto mong kontrolin kung kailan sasagot si Lord. Pero kaibigan, tandaan mo ito. Faith grows when control is surrendered to the God who never loses control. Alam mo, naalala ko yung story ng Finding Nemo. Si Nemo ay mahal na mahal ng kanyang tatay. Binabantayan siya, pinoprotektahan siya at ayaw niyang mapahamak si Nemo. Pero dumating ang time na hindi nakinig si Nemo. Lumampas siya sa boundary. Lumayo siya sa instruction ng kanyang tatay. At dahil doon, napahamak siya. Nakuha siya ng isang diver at napunta sa isang fish tank. Malayo sa kanyang tahanan, malayo sa kanyang tatay. At kung ikaw si Nemo, parang hopeless na. Hindi mo alam kung paano babalik. Hindi mo alam kung paano makakalabas. Hindi mo alam kung may paraan pa ba. Pero ang maganda sa story, hindi tumigil ang tatay niya. Kahit gaano kalaki yung dagat, kahit gaano kahirap ang journey, hinanap niya ang kanyang anak. His love moved him to seek and save. Kaibigan, illustration lang ito pero may pinapaalala ito sa atin tungkol sa puso ng Diyos. Kapag malabo ang journey, walang katiyakan,
Minsan, akala natin, iniwan na ako ni Lord. Kapag may consequences ang disobedience natin, akala natin, ayaw na sa'yo ni Lord. Kapag napalayo tayo dahil sa kasalanan, akala natin, hindi na niya ako tatanggapin. Pero ang mabuting balita ng kaligtasan, alam mo, nagsasabi sa atin na ang ating Tatay sa langit ay nagmamahal sa atin ng walang hanggan at walang kondisyon. Hindi siya passive, hindi siya walang pakialam, hindi siya tumitingin lang habang naliligaw tayo. Kaya nga huwag nating aalisin yung ating mata sa Panginoong Yesus. Bakit? Kasi siya yung patunay ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Imagine mo yun, binigay niya yung kaysa isang anak niya, binigay niya sa atin para tayo maligtas, para mabalik yung relationship natin sa Kanya. Kaya kahit malabo ang daan, kaibigan, obey. Tanungin mo ito sa sarili. Kung ang Diyos ay Father na nagmahal, hindi nang iiwan at hindi nagpapabaya, ano ang next step of obedience na kailangan mong gawin ngayon? May kailangan ka bang iwan na kasalanan? May kailangan ka bang kausapin? May kailangan ka bang patawarin? May calling ba si Lord na matagal mo nang dinidelay? May command ba sa word niya na ginagawa mong option lang? Kaibigan, let God build your faith. Paano? Obey even when the road is unclear.